patatas, kangkong, pechay, kalabasa, malunggay, patola, kamatis, upo, ampalaya. Anong paborito mong gulay? Yan ang karaniwang tanong ng mga matatanda sa mga bata. Pero kadalasan, isa o halos walang sagot ang mga chikiting nating kasama sa bahay. Kahit anong paliwanag natin sa mga kabataan, mahirap talaga silang pakainin ng gulay. Kahit sabihin nating punong-puno ito ng sustansya para tayo ay maging malakas at malusog, hindi pa rin nila magiging paboritong ulam ang gulay. Pero alam nyo ba sa Ifugao, karaniwan ng batang kumakain ng gulay? Organic vegetable pa. SIPAR on organic vegetable production ay nag-umpisa nung 2008. Naisipan namin na i-propose ang project na to para doon sa Kiangan dahil sila yung heavy user ng mga chemical pesticides. At saka, nung time na yon, biglang tumaas ang inputs, yung fertilizers, pesticides. So, kinonvert na ng mga farmers yung kanilang vegetable garden to rice. Ang mga layunin ng proyektong ito ay una, yung para mapataas yung kita ng ating mga maliliit na magsasaka. Pangalawa, yung para matulungan sila sa marketing ng product. Dahil nga marami na sa atin ang conscious sa ating kalusugan, dumadami ang demand ng organically produced products gaya ng gulay at mga iba pa. Dahil nahihirapan nga sila sa conventionally produced vegetables, they are at the mercy sa mga middleman na sila yung nagdi-dictate ng price. Samantalang kung organic, wala silang problema sa marketing. Dati po, wala kaming kamalay-malay dito sa organic farming. Kaya may mga technicians galing from the province and from the LGU nag-organize ng organic farmers. So kami ang unang organic farmers dito sa Ifugao. Nagbigay sila ng seminar and then first we studied the soil and then after that we go on training about insecticides and then they give us seeds. Last year, they gave us a greenhouse. Mga interventions na ginawa namin ay una, yung establishment ng Technodemo sa 40 na farmers. Nabigyan sila ng rain shelter para sa kanilang pag-establish ng 100 square meters na vegetable garden at doon in-apply nila yung mga iba't ibang organic inputs na kanila mismong ginawa sa farm kagaya ng IMO, FPJ, FFJ, yung mga pamatay peste na botanical pesticides na nakakalat lang dyan na hindi naman natin alam na pwede palang gamitin. Pangalawa, yung lakbay-aral. So, dinala namin sila sa organic farm sa Benguet. Pangatlo, naghanda kami ng Farmer Field School na kung saan nagkaroon sila ng klase mula sa land preparation hanggang sa harvesting. Ina-apply nila yung iba't ibang pamamaraan ng organic production. Pang-apat, nagkaroon sila ng field day kung saan sharing nila ng mga iba't ibang nangyari kasi meron silang garden na in-establish. Lahat sila na 40. Sabay-sabay na nabigyan ng rain shelter, sabay-sabay na nagtanim, sabay-sabay na in-apply yung pinag-aralan. Another is, meron na kaming linkage with Manila buyers, yung contract grower, yung organic option sa Manila. So we are still starting. So meron 20 farmers na na-expand yung kanilang area from 100 square meters to
400 square meters. So nabigyan uli sila ng dagdag materials for the rain shelter. So ngayon, yung out of the 40, 20 na yung may 400 square meters na vegetable garden. Nag-establish kami ng market center sa Lagawe at meron din sa Kiangan. So through the cooperative. And then yung contract growing scheme sa organic options. And marami pa kaming linkage with the local market. Kagaya nung sa Banaway Hotel. Sa mga constituents namin, they go on us. They buy our organic products. Kasi ngayon, health conscious na ang mga tao. Ngayon, natikman na nila ang organic. Malaki ang diferensya ng galing sa mga sprayed with synthetics. And yung organic is nararamdaman nila, hindi na sila madaling kapitan ng sakit. Yung mga bata na kumakain ng organic ngayon, kahit ano na sila sa ulan, hindi na sila madaling kapitan ng ubo. Tapos yung ibang barangays, nalaman nila, kaya ginagawa rin nila. When we register our organization, they recognize us. And then pwede na rin kaming mag-loan sa ibang agency. Future plans namin is to expand itong organic vegetable production, hindi lang sa Kiangan, pero sa other municipalities na pwede rin namang gawin nila. As of now, meron kaming expansion area sa Lamut, sa Lagawe, meron din sa Banawe. All throughout the province, magkakaroon ng ganito so that mas marami kaming ibebenta sa organic options para mas maraming pupuntang buyers sa amin. Gusto naming magpasalamat sa DA Bar for giving us the opportunity para magkaroon itong project na to. Second, yung DA CAR through yung FIARC, yung Research Center, na sila yung tumulong na nag-conceptualize ng project at saka yung paggawa ng PRA. Third, yung aming opisina, yung Provincial Local Government Unit through the Provincial Agriculture Office, na siya yung main implementing agency, na siya yung nag-coordinate, monitor at nagsusupervise ng project. Pang-apat, yung Municipal Local Government Unit ng Kiangan, na kung saan nandoon yung dalawang barangays na coverage ng project, na sila yung aming partner sa pag-implement ng program. Chief, yung Barangay Local Government Unit na nagbigay ng support. Meron din kaming linkage sa DTI, DOLE, kay Congressman Bagilat na nagbigay din ng additional funding for this. And lalong-lalo na sa ating mga cooperators na kung wala sila, wala itong project na to. So, thank you very much. Sana, ang bawat pagkain natin ay hindi lang para magkalaman ng ating mga tiyan, pagkat ang mga binibili at niluluto natin tulad ng tilapia, manok, at gulay ay hindi lang basta hinuli o tinanim at pinalaki ng ating mga magsasakat mangingisda. Ang kita nito ay hindi lang din naman para sa kani-kanilang kabuhayan, dahil ang layunin ng mga proyektong ito ay para mapaunlad ang pangkalahatang agrikultura ng ating lipunan. At higit sa lahat, upang ang bawat Pilipino ay magkaroon ng tsansa sa magandang buhay.